Ang Ebanghelyo ni Juan Kabanata 15. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga ng ubasan. Inaalis niya sa akin ang bawat sanga na hindi nagbubunga, at nililinis niya ang bawat sanga na nagbubunga upang ito ay lalong mamunga ng higit pa. Kayo ay malinis na dahil sa mensahe na sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Katulad ng sanga na hindi maaring magbunga sa kanyang sarili, maliban na ito ay nananatili sa puno, kaya hindi rin kayo maaring magbunga, maliban kung kayo ay mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang tao ring ito ay namumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang sinumang hindi nanatili sa akin, tinatapon siya katulad ng sanga at natutuyo, tinitipon ng mga tao ang mga sanga at itinatapon ang mga ito sa apoy, at ang mga ito ay sinusunog. Kung kayo ay mananatili sa akin, at kung ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, humingi kayo ng anumang nais ninyo, at ito ay gagawin para sa inyo. Sa ganito ay naluluwalhati ang aking Ama na kayo ay mamunga ng marami at na kayo ay maging aking mga alagad. Katulad ng pagmamahal sa akin ng Ama, kayo rin ay minahal ko, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tutuparin ninyo ang aking mga kautusan, mananatili kayo sa aking pagmamahal katulad ng pagtutupad ko sa mga kautusan ng Ama at nanatili sa kanyang pagmamahal. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa inyo upang ang aking kagalakan ay sumainyo at upang ang inyong kagalakan ay maging lubos. Ito ang aking kautusan, na dapat ninyong mahalin ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Walang sino man ang nagmahal na hihigit pa rito, na kanyang inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung ginagawa ninyo ang mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag na mga lingkod, dahil hindi nalalaman ng lingkod kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Tinawag ko kayong mga kaibigan dahil ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na narinig ko mula sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin ngunit pinili ko kayo at itinalaga kayo na humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Ito ay upang kung ano man ang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya ito sa inyo. Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, na magmahalan kayo sa isa't isa. Kung kinamumuhian kayo ng mundo, alam ninyo na kinamuhian muna ako nito bago kayo kamuhian nito. Kung kayo ay sa mundo, mamahalin kayo ng mundo bilang sa kanya, ngunit dahil hindi kayo sa mundo, at dahil pinili ko kayo mula sa mundo, sa kadahilanang ito kayo ay kinamumuhian ng mundo. Tandaan ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang lingkod ay hindi mas dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo, kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang sa inyo. Gagawin nila ang lahat ng mga bagay na ito sa inyo dahil sa aking pangalan sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako dumating at nagsalita sa kanila, hindi sana sila nagkasala, subalit ngayon wala silang may dadahilan para sa kanilang kasalanan. Ang namumuhi sa akin ay namumuhi rin sa akin Ama. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawain na hindi pa nagawa ni Newman, hindi sana sila nagkaroon ng kasalanan, ngunit ngayon, pareho na nilang nakita at kinamuhian ako at ang aking Ama. Ito ay nangyayari upang ang salita ay matupad na ayon sa nakasulat sa kanilang kautusan, kinamumuhian nila ako ng walang kadahilanan. Kapag darating na ang manggaaliw na siyang aking isusyugo sa inyo mula sa Ama, na ang Espiritu ng katotohanan, na nanggaling mula sa Ama, magpapatutuo siya tungkol sa akin. Magpapatutuo rin kayo dahil kasama ko na kayo mula pa sa simula. Panginoong Hesus, ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang mga sanga. Tulungan mo kaming manatili sa iyo upang makabunga kami ng sagana. Maliban sa iyo ay wala kaming magagawa, ngunit sa iyo lahat ng bagay ay posible. Sa pangalan ni Hesus, Amen.